kami. Mga hagarda ng mga lola mo. Freedom Day namin ngayon. Ayan. My friend. Si Wena nga pala guys, ang friend ko. Ayan, biyahe na naman ng jeep ang Mami Del nyo. Pauwi na naman ng bagong silang. Panibagong araw, panibagong weekend day off. So ayan, bago ako dumiretso umuwi, dumaan muna ako sa tindahan ng pagkain ng mga pets. Binilan ko si Kichi ng 1 kilo ng pagkain niya. Napakatakot talaga ng pusa na yun. At para kay Mayon, yung teriyaki na favorite niya, dadagdagdagan ko na rin ng dog food yung pagkain niya. Dito lang to sa Phase 10 bagong silang guys. Baka naghahanap kayo ng bibilan ng mga quality na pagkain ng mga dogs and pets nyo. Marami silang pagpipilian dito. Ayan si kuya mabait yan. Magsasubscribe nga daw siya eh. So ayan guys, ayun yung King Smart at saka yung malaking building na yun na college yan, King Smart yan. At sa una-unahan ay ang Pure Gold. Yan yung malalaking establishment dito sa amin. Marami rin mga remittances dito, Cebuana, Tambunting, Sinag, yan. And sa una-unahan ng kasunod ng Pure Gold ay ang palengke. Puro mga walking distance lang yan sa amin guys. So pagbaba ko ng jeep, maglalakad na lang ako papunta dito. So kung may kailangan akong bilhin sa Pure Gold o sa palengke, madali para sa akin dumaan. So yun yung palengke. Sa kasunod ng palengke ay ang Dali, kasunod ay Kalayaan National High School. Sa kanto naman ng Cebuana ay magto-turn right lang ako. Ayan, secondary road, dire-diretso lang yan. Madali lang yan lakarin. At sa dulo, ito yung kanto ng first patwalk, kanan, papasok. Ayan. At sa yung unang patwalk din, kaliwa, papasok. So, yan na guys, yung bahay ko. Yun yung dati kong milkihan, naka-close siya. At yun yung black na grills at black na gate. Yan yung area ko guys. So ayan, pagkapahinga ko ng konti, tinimplahan ko ng gatas si Mayon at yung pedigree niya para maibigay ko na rin sa kanya. So ito matagal na ito, itong parcel na ito, i-unbox na nga natin ito guys kung ano ito. Hindi ko na maalala kung ano ito eh, kaya baka kailangan ko na rin itong buksan. So tingnan nga natin kung anong laman ito. So, ayan na nga. Ang galing naman ng pagkakabalot. Secure talaga. Mabuti pa ito kaysa dun sa map na in-order ko. So, ayan na siya. Tingnan na nga natin. Ito pala yun. Ay, ang ganda. Yung lalagyan ng mga sabon, organizer, at yung sampayan ng maliit na basahan sa kitchen counter. At ito, tambakang hugasan dahil nawalan ng tubig kagabi. At ito namang aking kitchen scraps ilalagay ko sa compost area ko. So ayan guys, i-arrange ko muna itong aking mga na-drain ng mga pinggan. Ibabalik ko sa pamingganan ko para naman mabakante itong pagde-drainan ko. So ayan, ayos ko lang ito lahat para makapag-start na ako ng maghuhugas. So yan, kailangan mo nang tuyuin yung ilalim para hindi mababad yung ilalim ng draining basket. So ayusin ko na rin dito para mailagay ko na rin yung cute na dish rack organizer. So ayan, need na ngang simulan ng paghuhugas dito. Mabilis lang naman ito guys, mukha lang siyang marami, mukha lang siyang tambak, pero kapag batch by batch ang paghuhugas ay madali namang mahugasan. Inuuna ko lang muna itong mga maliliit na bowl, mga platito na para mapagpatong-patong ko ang pag-arrange ng paghuhugas, tapos isusunod ko yung mga kutsara tinidor, binabad ko muna sila para naman lumambot yung mga nakadikit-dikit na kung ano-ano dun sa mga kutsara tinidor. So yan, inuuna ko rin yung mga flat, yung mga takip ng mga tupperwares para sila yung mga nasa gilid din, pati yung sangkalan na maliit. So ayan, banlaw na tayo. So yan, mabilis lang yan guys. So ayan, natapos ko ng banlawan yung mga maliliit na plato, bowls at mga flat na takip ng mga tupperware. So ngayon naman, ito naman yung mga medyo malalaki na mga bowls. Ayan, para madali rin silang mapagpatong-patong. Sabunan na natin ito. Tapos doon naman natin ilagay habang sinasabunan yung mga kutsara tinidor. Doon naman natin ilagay sa bowl para hindi sila magkalat. Yun,
para tipid ba sa space kapag ka naghuhugas, hindi masyadong makalat. So ayan, medyo matagal talaga sabon ng mga kutsara, tinidor, mga sandok kasi syempre maliliit yan mabusisi, kaya lahat ng ayaw kong hugasan yung mga kutsara, tinidor, mga sandok kasi nga mabusisi. So ayan, tapos na rin yung mga unti-untiin din natin itong mga Tupperwares, yung drainer. Ayan. So, dahan-dahan lang natin itong sabunan ng maigi para matanggal yung mga langis-langis. Ayan, kaya magastos ako sa sabon pag naghuhugas ako ng lalo ng plato, lalo na ng mga Tupperwares kasi sila yung mga ginagamit natin sa pagluluto. So ayan, magbabalaw na tayo ng mga kutsara, tinidor, banlawan ng mabuti para amoy talaga malinis. Tapos ito naman, sunod naman natin yung mga sandok. So ayan, tapos yung mga Tupperwares, yan, ayusin natin, ikamada natin dito ng maayos. So yan yung plangganang puti na yan na maliit. Ginagamit ko yan sa pagluluto pag mga nagmamarinid ako, nagbababad ako, tsaka pag maraming mga Tupperwares, dyan ko tinataob yung mga Tupperwares kasi nga para hindi na nag-overflow na hindi nakasya doon sa drainer ko. So ayan, banlawan naman natin itong lalagyan ng sabon, pati yung foam na ginagamit, at tuyuin ulit natin yung ilalim ng drainer natin. Kailangan tuyo lagi yan, hindi mababad ang tubig para hindi magbaho at hindi magkaroon ng bakterya. At banlawan natin yung basahan. Sunod naman ito ang kawali. Malaki kasi yan kaya pinapahuli ko yan. Tapos sabunan natin yung basahan para punasan naman natin yung ating induction cooker. So ayan, para malinis talaga siya, yung mga nagdikit-dikit matanggal. Tapos ayan, unti-untiin natin punasan, malinis talaga yung kitchen counter. Sabunan palagi yung basahan para matanggal yung mga amoy-amoy at saka yung mga dikit-dikit sa kitchen counter natin. So ayan guys, tapos na lahat. Pang pinali ay yung paglalaban ng basahan. Kaya lagi akong may bar soap dyan sa kitchen ko kasi laging nakahanda yan para sa paglalaban ng basahan. Gusto ko kasi yung basahan pagkatapos gamitin nilalaban para malinis, walang amoy, hindi bumabaho, at na isasampay ng maayos na matuyo kapag hindi ginagamit ay tuyo ito. So ayan, malinis na siya. Punasan din natin yung paligid ng lababo, ng gripo. Kasi yan nagkakaroon ng grimes o yung mga langib-langib. So ayan, tapos na nga guys. O tingnan nyo naman, ang ganda lang talaga tingnan guys kapag malinis na yung ating kitchen counter, organized, walang nakatambak na hugasan. So ayan, malinis na talaga guys. So guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe and hit nyo na rin yung notification bells para sa mga susunod nating mga videos. Ayan, ang cute na rin ang lalagyan ng sabunan natin. So ayan guys, tingnan nyo naman, organized na siya at napakalinis na, speak and clean na. So thank you so much guys for watching. So ito, konting pasilip na naman sa work, Tuesday. Ayan, naka white blouse ang lola nyo. So another 15 minutes ng pag-prepare. Patago lang yan guys para naman ma-update kayo yung everyday OOTD ko sa work. Ayan, so prepare ang lola nyo. Ayan, silip. Ayan, naka-hoodie na. Few minutes para sa pag-take ng calls. Thank you so much guys for watching. Have a blessed day. Bye!